Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Wala ka na mapapakinabangan sa mga yan. Pumapalakpak pa Only have 2 pages for you. Kindly sit down. Thank you. Kindly sit down. Alam mo, I don't know what will happen to the talks. Kahit sinira ko to, because you have to show to the world that you have a viable place of investment and business. And the only way to show it is that you are productive and that you have the economy to absorb the productivity of the population. Kaya lang nasubrahan siguro ni Inday yung anak na I ordered the destruction. Ano man sabihin ninyo na may corruption pa, meron pa rin. Hindi ko pa ubos kagad ng isang araw. O diba? Kaya dito, mga kareaksyon, pakinggan naman natin ngayon, itong mga animal na to na nakumpiska daw mamahalin at pogo na naman ang sinisisi ng mga niya. Pogo na naman ang sinisisi ng mga inayupak. Anong pogo-pogo kayo dyan? Baka yung bang mga pogo nasa Kongreso ba yan o nasa Senado? Ha? Balita ko. Balita ko pag-aarian ng mga pumirma, hindi ba? Tanong lang. Balita ko pag-aarian ng mga pumirma doon sa impeachment. Hindi ba? Hindi po ba pag-aari ng mga pumirma sa impeachment yan? Tanong lang yan ha, tanong lang. Wala akong ini-implied dito. Nagtatanong ako doon sa mga pumirma sa impeachment. Kabilang ba yan sa mga premyo? Hindi? O anong gagawin nila dyan? O ito, pakinggan po natin ito ha. Pakinggan natin ito. Pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Surveillance po tayo sa area at nakita nga po natin na marami pong mamahaling sasakyan na ating nakatago po dito. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini at Mercedes-Benz. Ilan lamang yan sa mga hindi hinalang smuggled high-end luxury cars na nagkakalaga ng 900 million pesos at nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang autobolt shop sa Taguig City. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port Chief Alvin Enciso, may impormasyon silang natatanggap na may ilan umanong mga sasakyan ng mga Pogo boss at Pogo operator na ipinatatago sa ilang commercial establishment. Sunod-sunod po ang ating operasyon. Kung pag-aari yan, Mr. Alvin Enciso, kung pag-aari yan ng mga Pogo operator at mga Pogo personalities, di ba matagal na yung mga kotse na yan, naka-rehistro na yan? Doon pala sa pagkaka-rehistro nila, hindi pa ba nakita kung illegal yan o hindi? Di po ba mga kareaksyon? Naniniwala po ba kayo pag-aari ng mga Pogo yan? O pag-aari ng mga congressman yan? Pag-aari ng mga ma-impluensya dito sa ating bayan na ayaw magbayad ng tamang buwis dyan sa custom
Unang-una, saan nakapasok yan, Alvin? Saan nakapasok yan at bakit nakapasok at papaano nakapasok? Ngayon, kayo pang mismo na taga-custom ang magsasabi na meron kayo surveillance? Meron kayo surveillance talaga? Palakpakan natin. Meron silang surveillance. Sinorveillance nila ang mga kotse na in the first place nakapasok sa ating bansa. At saan dumaan ang mga kotse na yan? Lumipad dyan? Lumipad tapos bumagsak dyan? O dumaan sa custom yan? Na ginamitan ng TARA system. Tapos palalabasin natin ngayon. O magagaling kami na kumpiska namin ang mga kotse ng mga smuggler. Ngayon, ang gagawin natin sa mga kotseng ito, anong gagawin ninyo sa mga kotseng yan? Hindi ba ninyo gagawin yung ginawa ng Pangulong Duterte? Pinadaanan niya ng mga pison, dinurog, pinitpit na parang lata ng sardinas. Anong gagawin niyo sa mga yan, Alvin? Gagaling ninyo sa custom, Ang gagaling niyo sa custom. Akala ninyo mga unghang at mga tanga pa ang taong bayan? Hindi. Yung mga kotse na yan, may dinaanan, tunnel. Galing sa sa ilalim ng dagat. Tapos, lumusot siya sa lupa sa loob ng Pilipinas. Ganon. O kaya naman, yung mga kotse na yan, may pagka-invincible. Yung mga pagpasok sa custom, hindi nakikita yan. Mayroong invisible cloak, ganon. Galing po ng custom, no? Nakapasok mismo sa custom, tapos magkakaroon sila ng surveillance. Yung mga pinapasok nilang kotse, iso-surveillance nila ngayon. Putangin na yan. Pagkatapos nung nakapasok ang kotse yan, galing sa custom, ang gagawin ng mga custom, mga inayupak, iso-surveillance nila. Tapos magpapalabas sila ng press release, tatawagin nila ang mga media, sila yung bayani ngayon kasi natuntun nila ang mga smuggled cars, ang mga luxury vehicles na yan, na ngayon, dinidiin na naman yung mga pogo operator. Ang galing mo! Ang galing mo, Alvin Enciso! Ang galing po no, mga kareaksyon. Mantagin mo yan, Alvin Enciso, meron ka pang decency na umarap dyan sa mga media na sasabihin mo na nagkaroon kayo ng surveillance. Nagkaroon kayo ng surveillance at ngayon, natuntun ninyo ang mga kotseng yan. At anong gagawin nyo? Gusto ko malaman kung anong gagawin nyo sa mga kotseng yan, Alvin. Anong gagawin ninyo? Di ba? Hindi po kami titigil at may tanggap din po kami mga reports na tinatago nga ito sa mga pribadong subdivision, sa mga condominiums, sa mga commercial buildings. Ito po yung minamanmanan na po namin ng intelligence group at ito po yung gagamitan pa ng intelligence group yan, Alvin Enciso. Gagamitan pa daw po ng intelligence group. Mantagin mo yan. Custom intelligence ka. Gagamitin mo ng intelligence. Nung pagpasok yan dito sa Pilipinas, wala bang intelligence na ginamit ang custom dyan na pinagbayad ng tamang buwis at hindi pinalusot? Hindi ginamitan ng intelligence. Ngayon, para matunto ng mga coaching, pinalusot ng mga inayupak na mga membro ng custom. Alvin, makinig ka dito. Nang tukwa ka. Tapos, ngayon, gagamitan nyo ng intelligence. Ayos ka, Alvin, ginagago mo ba ang mga Pilipino, Alvin? Ginagago mo ba kami? Hindi, tanong lang to. Ginagago mo ba kami? Ang galing mo. Nakapasok, galing custom. Ngayon, hindi nagbayad ng tamang buwis. Tangina, sinurveillance nila. Sige, papasukin natin yan tapos iso-surveillance natin. Tapos magiging bayani tayo. Kasi natuntun natin yung mga pinuslit na mga smuggled vehicle dito sa custom, pinuslit nila. Pagkatapos natin palusutin yan at nakapuslit dito sa custom, i-intelligence natin yan. Iso-surveillance natin yan. Galing mo. Anak ka ng... Ang galing mo, Alvin. Idol kita, Alvin Enciso. Ginagago mo ba kami? Ikakasakagad ang isang operasyon pag natunto na po namin ang exact address po. Nasa 44 na iba't ibang uri ng mga mamahaling sasakyan ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa auto vault shop na ito sa Taguig City. At ayon Ilan ba yung sa pumirma? BOC, iniimbestigahan nila ang Teka lang. sasakyan.
Ilan may pumirma? 215, legal. Umabot na ng 245. 41 yan, o meron pang kulang pa. May mga masosurveillance pa yan. Dapat aabot ng 200 yan. Tama po yung tanong lang. Dapat aabot ba ng 200 yan? Kulang yan, kulang. Yan ang Pogo Boss na hinihinalang itinago rito. May mga reports din po kasi natanggap ang opisina, intelligence group, na yung mga nagsilisan na po ng mga Pogo Boss or Pogo operators ay tinago ang kanilang mga sasakyan, imbis ibenta ng mura, ay tinago raw sa iba't ibang mga establishmento. At isa po to sa isang tinuturo na pinagtataguan. Galing yan, no? Ang tagal na ng mga sasakyan na yan sa Pilipinas, kung totoo man na sa mga Pogo Boss yan, ibig sabihin mga kareaksyon, ang tagal na sa Pilipinas ng mga inayupang ng mga kotse na yan. Ngayon lang ninyo natunton pagkatapos maisampa yung impeachment sa Senado? Ngayon nyo lang in-intelligence ang mga yan pagkatapos ng pirmahan? Tanong lang po yan, tanong lang. Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko naman sinasabing mapupunta yan sa mga senador na pupirma doon sa impeachment. Hindi ko naman po sinasabi yan. At hindi ko rin sinasabi yan na mapupunta yan kay Kimbo, kay Abante, kay kung sino-sino pa yung mahilig sa mga sports cars, tsaka mga luxury vehicles. Hindi ko naman po sinasabi yan. Pero putang ina naman, nagkaroon ng intelligence operation pagkatapos ng pirmahan ng impeachment. Ano yan, nagkataon lang? Nagkataon lang yan, Alvin? Tapos isusubasta ninyo, sino makakabili niyan? Kasi itong facility raw po na ito ay nag-offer nga ho ng pwede ho kayo magbayad para magpatago ng sasakyan habang wala ho kayo. Pinabulaan na naman ng legal counsel ng Autobolt Shop ang naturang pahayag ng BOC. Gate nila, hindi smuggled at may mga dokumento o mga sasakyan. Well, we respect the BOC statements regarding that, but we have all the proper documentations regarding all cars here. And as said a while ago, 22 cars have already submitted the proper documents to BOC for clearance. And in fact, 2 of them are already for release today. Bakit ngayon pala magkakaroon ng clearance? Teka lang, bakit magkakaroon ngayon pa lang kayo nag-submit ng para ma-clearance yan? Yung ba 22 na yun, na-plancha na? Bakit ngayon pa lang, di ba dapat noon pa, bago makalabas ng costume yan, dapat meron ng clearance at kumpleto na ang papel? Bakit na ngayon pa lang nagkakaroon ng papel? Di ba mga ka-reaction? Marami nang yung tinatawag nilang na raid, yung mga eleksyon. Wala naman, pagkatapos nun, wala naman tayo nababalitaan doon. Binabalita lang nila pag naggaganyan sila, nagbabaraku-barakuha sila. Pag para maging bayani si Alvin Enciso. Congratulations, Alvin Enciso. Isa kang dakilang costume. Gano'n na ba karami yung pera natin, Alvin? Hindi, tanong lang, gano'n ka na ba kayaman, Alvin? Tanong lang, ilang mansion na ba meron ka? Nagtatanong lang ako, ha? Ilang sports car na meron ka, Alvin? Galing yan, ang galing. Ipinuslit sa pamamagitan ng ako, nakabili lang ako ito. Sa dami ho kasi Nakabili ako sports car, kaya lang, upuan pa lang ang nabili kong sports car. Wala pa ako talagang coaching sports car. O nakita ko, naka-for sale, yung upuan ng sports, binili ko. Malay mo, sa susunod, makita ko na yung kanyang body, tapos engine, tapos gulong. Dahan-dahan lang. Pero dito, putangin na naman. Alvin Enciso, isa kang bayani. Kinokongratulate kita. Natuntun mo yung mga coaching na ipasok galing sa costume. Natuntun mo at sinorveillance ninyo. Marating ho na containers. Hindi po natin pwedeng siyasatin o buksan isa-isa ang mga containers. May in place naman po ang ating mga x-ray machines. Bakit hindi pwede, Alvin? Bakit hindi mo pwede buksan ang mga container? Kulang ba kayo sa nagtatrabaho? Kumuha kayo, maraming walang trabaho dyan. Yung taga-bukas ng mga container at chine-check. Kahit ilang milyon pa yung container dyan, mag-hire kayo ng maraming tao. Magkano lang ang daily nila, yung regular 600 pesos, taga-bukas ng container machine, tapos tinitingnan na yung kung anong laman, hindi pa kayo pwede mag-hire ng ganon. Di ba maraming pera sa custom? Kumusta yung TARA system? Wala ng TARA system. Wala ng TARA system, Alvin! Makikita mo naman po sa documents, kung palagay ho natin sa isang example is,
dineklara na Ferrari, makikita po sa X-ray image, pag na-print po yan o makita doon sa monitor, sports car nga po. At sa mga nadiskubreng luxury Ngayon kung sports car, nakita doon sa loob ng container, wala tayong pagtatalunan doon. Nakita na eh. Anong gagawin ninyo? Hindi nyo bibigyan ng tamang tarifa yan, tax? Hindi ba bibigyan yan? Pagbabayarin ng tamang tarif? Hindi. Ganun lang, palulusutin lang na ganun. Tapos, i-intelligence nyo, putang ina yung mga nakalusot. Kailangan ma-intelligence natin yan. Kailangan makita natin yan para tawagin nyo yung media. Nakita na namin kung saan ginaray yung mga nakapasok na mga luxury cars na hindi namin pinagbayad ng puslit. Hindi natin alam, bakit nakakapuslit yan? Kaya nga, tanong namin sa iyo, Alvin, ginagago nyo ba ang taong bayan? cars sa Taguig City, tinatayang nasa 300 million pesos na buwis ang 300 nalugi million sa yan. pamahalaan. Sa ngayon ay binigyan ng 15 300 million sa buwis pa lang. Wala pa yung talagang actual na kotse. Ngayon, ibebenta lahat ng kotse na yan sa halagang 100 million, ganon. araw ang shop at mga may-ari ng sasakyan para magsumite ng mga kaukulang dokumento. Sakaling hindi makapagsumite ng dokumento, ay irerekomendang kumpiskahin at ibebenta ang mga luxury cars sa isang public auction. Benedict Samson, UNTV. Diba? Ulitin nga natin yun. Ang luxury cars sa Taguig City, tinatayang nasa 300 million pesos na buwis ang nalugi sa pamahalaan. Sa ngayon ay binigyan ng 15 araw ang shop at mga may-ari ng sasakyan para magsumite ng mga kaukulang dokumento. Sakaling hindi makapagsumite ng dokumento, ay irerekomendang kumpiskahin at ibebenta ang mga luxury cars sa isang public auction. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Ibebenta na daw po sa public auction. Sirain nyo kasi. Sirain nyo. Tingnan natin kung sinong luluha sa mga politisyan na yan. Wasakin kasi ninyo. Bawa ako may-ari. Pare, pangalan mo sa'yo, bilhin mo yung kotse ko. Yung Ferrari, yung pula. Nag-usap na kami nung nag-auction. Bilhin mo ha, itaas mo yung number. Sa akin yan. Sige. Tsaka yung isang Lamborghini, sa akin din. Bumbilin mo, kunyari ikaw ang bumili. Diba? Tapos bibili nung isa. Tapos yung isa, automatic ibebenta niya dun sa isa. O hindi, yung talagang may-ari, hindi nila masasabing, o tingnan mo, ikaw din yung bumili, di ba ikaw yung hindi. Hindi ko binili yan, binili ko yan dun sa sumama sa auction. Eh di malinis na. Diba ganito yan. Sa akin talaga yun, ako yung illegalista. Para hindi masilip na ako pa rin yung nakakuha dun sa coaching pinuslit ko nung isang araw. Gagamit ako ng pangalawang tao niyan, third party. Para bilhin mo yung dalawang kotse dyan, ha. Sige. Pagkatapos mong binili, gagawa tayo ng kasulatan. After 1 month, binenta mo naman sa akin. Malinis na. Planchado na, oh. Puta yan na. Nakatipid na. Nakatipid na sila sa tax. Meron na silang sports car. Auction eh. Wasakin ninyo, Brad. Wasakin ninyo. Wasakin. Wag yung auction na ganyan. Wag. Wasakin ang mga kotse. Wasakin yan. Walang auction dyan. O ito na po ha. Mga ka-reaction ito. Otherwise, di ba, otherwise mga ka-reaction, ibebenta nila kahit ang bumili yung may-ari pero doon sa tamang presyo. Halimbawa, isang kotse na yan nakakalaga ng mga 300 or 70 million kasama ang tariff. Eh di 70 million. Di ba? Walang subasta-subasta. Walang auction. O, pakinggan po natin si Manong Ted. Kaya sa puntong ito mga kapatid, huwag tayo magpapauto sa mga taga-Bureau of Customs. Inuuto tayo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Na para bakit hindi tayo nag-iisip? Hello! Yung mga sinasalakay nyo, nakalabas na sa customs kasi nagtara sa inyo. At ngayon, lumalabas na kayo doble kara. Doble kara na, doble tara pa. Think about it. So sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan, sino-sino taga-customs ang nag-issue ng certificate of payment? At sinong kawani ng customs ang mag-i-issue ng certificate of payment na undervalued nang walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga
opisyal. Hindi sila papayag na yan ay makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito, yung sa Pasig walang nangyari. Walang tayong nabalitaan, di ba? Asa na yung mga kotse? Ang sabi nga nung Marunilia, wala silang sisinuhin. Kahit sino may-ari, lalantad nila. Asan na? Asan na? Baka, for all we know, ang mga may-ari yan, opisyal din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas ngayon. Nasaan yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng leksyon dito, di warakin nyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba? Hilaran nyo, warakin nyo, sirain nyo yan nang hindi mapakinabangan. Yung Bugatti po, walang taker. Nakita ho ninyo? So ngayon, ito na naman sila. Nagmamalaki sila. Sa Makati, saan pa yung isang lugar na kanila sinilakay. Opo, ito daw ho, sabi nila, O di ba mga reaksyon? Wasakin! Sirain, durugin yan! Durugin, wasakin, wag yung ganyan-ganyan lang tayo. Sirain natin yan! Di ba? Durugin natin! Pinong-pino! Ang sabi ni sa Pasig at sa Parañaque, sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Di ba? Saan sabi niya? Sila daw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga gawain ng mga smuggler, etc. Hello? Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirapan silang sumagot. Diba? Kasi ang unang katanungan, Ayaw po magpa-interview ng mga nasa Bureau of Custom. Siguro in-invite sila ni Idol Ted Pailon. Ngayon, ayaw nilang magpa-interview. Magpa-interview kasi kayo. Unang-una, pag nakapasok yan. Tapos, pagkatapos nakapasok, in-intelligence nyo, sinurveillance nyo. Ayos kayo natin, sige, paano nakarating yan dyan sa showroom? Pero itong mga taong ito, mga kapatid, di ba, mawalang galang lang, meron naman talaga may kaya, pero yung mga nagyayabang lang, ayaw magbayad ng buwis. So anong nangyayari? Nakapagyayabang sila sa tulong ng mga taga Bureau of Customs na kumikita rin muna sa lagayan. Meron naman silang pakulo. Sila daw po ay sumalakay sa isang tindahan daw po ng mga luxury vehicles, mga sports car, etc. Dalawang operasyon. Yung unang operasyon, magkano yung girl? 1.something 1.4. billion. Oo. 1.4 And billion then, meron pesos. silang panibago. Itong sa Makati naman daw ho. 366 million naman yan, Okay. worth of luxury vehicles. Okay, kung inyo pong pupuntahan yung mga visuals nito, andiyan pa yung mga visuals natin. Yung una, may mga Rolls-Royce, may mga Ferrari, Mercedes-Benz, may Bentley, etc. No? Opo. Pansinin po ninyo mga kapatid, itong ipinalalabas nilang video, kasama nga po yung media. Opo. Ang mga otong ito ay mga segunda mano. May mga conduction sticker na nga Meron na nga itong mga RFID, di ba? Pansinin po ninyo. Pati ho yung mga sinasabi po na ito lang pinakahuli na kanila pong sinalakay dito po sa area ng Makati. Naglabas po ng statement yung sinasabing may-ari po nitong dealer. Yung isa po daw yata kumbaga, alam niyo yung nagkukot. Yung naglalagay ng coating para Opo. hindi magagasgas yung kotse. Okay, Oo. para sa mga high-end vehicles. Yes. Sinasabi ho nila, lahat daw po ito ay may mga rehistro at dokumentado. Okay. Kasi nga po, meron tayong nakita yung iba. O, di ba? Number nga Para yun nangyari. May mga rehistro na, may mga conduction sticker pa, may mga RFID pa. Tapos sasabihin ninyo, sinurveillance ninyo? Ha? In-intelligence surveillance ninyo? Paano nyo surveillance ang mga yan Punta lang kayo ng LTO, malalaman nyo lahat yan. Tapos surveillance ninyo? Di ba? Ano ba yan? Ano tawag yan? Kung nakarehistro na sa LTO yan, matutuntun na natin sino mga nagmamayari niyan. Walastik ang mga yan, ang galing po nila, Tapos tinakpan pa nila yung mga plate number. Tinakpan pa nila yung mga plate number. Sa Pasig, kung inyo pong naaalala, almost 2 years ago, yan pong sa Pasig, mga kapatid, na kanila rin pong, ganoon din po. Nangyari ito June 11 ng 2023.
Ganon din po ang kanilang estilo, di ba? Binebenta na po sa gray market and dilulusubin nila, babatakin nila, mga nakarehistro na yon. Hindi po natin itinatanggi yung karapatan ng customs dyan, ha? At hindi po natin binamaliit din po yung ganyang uri po ng kampanya na habulin itong mga sinasabi nilang smuggler. Tama naman yun. Pero ang tanong natin dito, totoo ba itong kanilang kampanyang ito o ito po ay moro-moro lamang, drama lamang, saswela lamang? Bakit? Okay. So ito muna. Puntahan natin itong nangyari noong pong kanilang pagsalakay dito po sa sa isang tindahan po ng mga sasakyan. Meron pong mga pang middle class, meron din po mga pang high end. Ito po yan dyan sa may bandang Ortigas sa Pasig, no? Ano pangalan nito? Na wala lang sa aking nangyari dyan sa Pasig City. Nalimutan ko yung anyway. Yung pong kanilang Sa Pasig yun. Ako noon to si Maronilla. O, di ba? Naiimbestigahan daw po yung mga sasakyan na ito. Mula noon hanggang ngayon, wala na tayo narinig. Bakit? Doon pa lang po kasi sinasabi na po namin, gaano kalalim ang inyong gagawing investigasyon? Yun ang tanong. Kung parehistro yan, may dokumento yan na nanggagaling sa customs. Tama. Hindi naman po makakarating yan sa mga bodega. Hindi naman po yan makakarating, mga kapatid, dito po sa mga may-ari nito ngayon nang hindi dumadaan sa aduana. Tama. So kapag po natin sinuri yung mga dokumento sa LTO niyan, kung ba't nakapagparehistro, nagbigay yan ng certificate of payment. Yun. Hindi ka marirehistro para yung Bugatti kung wala kang certificate of payment. Sino ho ba naglalabas ng certificate of payment? Di Bureau of Customs. Yung OR. So sino ho ba, mga kapatid, ang pumapayag na makalabas niya sa aduana? Di Bureau of Customs. Yun. Ibig sabihin, na ilabas sa customs kasi nagbayad ng sinasabing karampatang buwis. Dalawa yan. Value added tax at itong excise tax. Oh. Di ba? Kaya ginagago tayo ng mga custom na to eh. Paano nakapasok yan? Ang mga mamahaling sasakyan na yan, kung... Hindi. Paano na-restro yan? Kung walang tamang papel na galing sa custom. Maraming paano dyan eh. Ngayon, itong mismong mga pinapasukan ng mga coaching ito, sila daw yung mga tinatawag na surveillance. Sila daw yung nag-surveillance sa mga kotse. At natagpuan nila, itong mga kotse na to, mga illegal yan, mga smuggle yan. Sino nagpapasok? Ang tanong, sino nagpapasok? Kabisado po yan ng mga naandyan po sa usapin pong ito ng negosyo. Di ba dapat ang hanapin nila, sino ang nagpapasok sa mga kotse na yan? Panagutin yun. Tapos, sino ang nagpasok? O dalawa yung hanapin mo dyan. Yung nagpasok, tsaka yung nagpapasok. O di ba? Yun lang, dalawang yun ang hanapin mo. Sino yung partner yun eh? Partner. Yung Tara system yan. Kung gaano ka mamahal, no? Ang babayaran mong excise tax, doble. Kung magkano mo inangkat yan, higit pa sa doble. Kung yan ang inangkat mo sa halagang piso, 10 million, doble ka agad dyan, 20 million ka agad, 10 million ka agad ang buwis niyan. Ngayon mga kapatid, kayo magtataka, no? Sa lahat na sinasalaki ng customs, hanggang salaki lang sila, wala na kayo narinig. Bakit? Kasi lalabas at lalabas ng katotohanan na nangyayari ito dahil sa sindikato sa loob ng customs. Klaro po yan. Bakit sindikato? Klaro. Una, hindi po papayag ang customs na lumabas yan sa pantalan nang hindi ka kukuha ng certificate of payment. Yun. Sino ang nagbibigay ng assessment dyan? Sino pumipirma dyan sa dokumentong yan? Hanapin yun. At dahil nga po mga kapatid, itong mga coaching ito na naandidiyan, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Benz, pati nga itong Bentley, may mga local dealers na yan dito. Meron na. May tindahan na po sila dito. Meron silang sarili mga kasa na. Bakit pa dinadaan dito po sa gray market? Kasi nga undervalued. Kasi kung dito ka bibili, mahal doon sa dealer na nagbabayad ng tamang buwis. So bibili ka doon sa gray market, magpaparating ka. Kasi nga pagdating dito, undervalued. Yun na po yun. Parang Bugatti, di ba? Ipinarehistro sa LTO. Wala rin po nangyari. May nag-imbestiga, hindi ho naman po natapos. Yung Bugatti, na-issue ng plate number. Di ba? O bakit? Kasi nga, may certificate of payment.
Ganyan din po yan sa kanilang mga sinasarangay ngayon. Nairehistro kasi may certificate of payment. So sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan, sino-sino taga-customs ang nag-issue ng certificate of payment? Yun! Sinong kawani ng customs ang mag-i-issue ng certificate of payment na undervalued nang walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Tama. Hindi sila papayag na yaan ay makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito, yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayong nabalitaan, di ba? Asa na yung mga kotse? Ang sabi nga nung Marunilia, wala silang sisinuhin. Kahit sino may-ari, lalantad nila. Asan na? Asan na? Baka, for all we know, ang mga may-ari yan, opisyal din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas ngayon. Nasaan yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng leksyon dito, di warakin nyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba, hilaran nyo, warakin nyo, sirain nyo yan na hindi mapakinabangan. Yung Bugatti po, walang taker. Nakita ho ninyo? So ngayon, eto na naman sila. Nagmamalaki sila. Sa Makati, saan pa yung isang lugar na kanila sinilakay. Opo, ito daw ho, ang sabi ni sa Pasig at sa Parañaque, sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Ang sabi niya. Sila daw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga gawain ng mga smuggler. Hello? Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirapan silang sumagot. Diba? Kasi ang unang katanungan natin, sige, paano nakarating yan dyan sa showroom? Paano? Paano nakarating? Paano yan na-irehistro sa LTO? Paano? Ano ang dokumentong ginamit nila? Ano? Sino ang taga-customs na naglabas ng certificate of payment? Sino? Oo. Bakit hindi yun ang una niyong imbestigahan? Imbestigahan? Hindi niyong iimbestigahan kasi ingunguso kayo. Diba? Na ang lahat ng ito ay kuntsabahan. Hindi nyo iimbestigahan kasi ingumuso kayo. Galing no? Hindi nyo iimbestigahan yan. Kasi nga, ingumuso kayo ng mga yan. Anak ka ng anak ka ng anak ka ng pulis sa may Pampanga. Hindi ba? Kaya dito ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, ano bang pakialam natin dito? Hello, ikaw na nagmamaneho ng hulugan mong kotse, tandaan ninyo na ikaw mismo, kahit na gaano ka pa kahirap ang buhay mo, nagbabayad ka ng excise tax. Tandaan natin, nang dahil po sa train law, itinaas na po ang excise tax. Ang mga sasakyan na ang halaga ay 600,000 pesos pataas hanggang 1 million pesos, nagbabayad ng 5% na excise tax. Yan ang patong mo doon sa SRP. Yung 600,000 hanggang 1 million, 20% ang excise tax. Ikaw na nagmamaneho ngayon ng hulugan mong kotse. Yung minamaneho mo na Fortuner, nagmamahal yan dahil po ang laki na ng excise tax niyan. Kung ang halaga ng bibili mong kotse 1.1 million to 2.1 million, 60% mga kapatid. Ang babayaran mo na excise tax. Pataas na ho ng pataas ang excise tax. Habang nagmamahal ang kotse, pataas ng pataas. Hindi pa kasama dyan yung value added tax. Kaya po yung Fortuner na gustong-gusto po ng middle income earners. Pati nga po itong mga hindi naman po din luho matatawag na yung mas mataas pang kalidad room. Kasi nga yan ang inaambisyon mo, nagpapagal ka eh. Narinig po ba niyo yung mga ka-reaction? Pagkatapos nilang nakalusot sa custom, sinorveillance nila, natagpuan naman nila. Putang ina, ang galing ninyo. Ang galing ninyo mga nasa custom. Saludo ako sa inyo. Putang ina. Ang galing ninyo. Ang galing ninyo. Ginagago niyo sarili ninyo. Galing po no? Dito naman tayo ngayon kay kaya nito si Ka-Eric. Ka-Eric muna tayo, Ka-Eric. Ang galing po ng mga taga-custom. Passport. Kasi maya-maya mag-boarding na,
I hope I can get by sa live natin kahit mga 20 minutes lang. No? Minimum of 20 minutes makapag-usap tayo. Ang sinasabi ni Ace Barbers po, alam mo, si Ka Eric lumipad pong papuntang Hong Kong. Di ba? Kasi sinumpi na sila. Naisaan na naman niya. Natakasan na naman niya ang mga tuwadcom. Galit-galit na naman ang mga quadcom, quintacom, tricom na. Hindi po sila umubra kay Ka Eric. at ng kanyang mga alipores na may mga pogo funded at mga narco funded o drug syndicate funded na mga vloggers o mga social media personalities. Kapang-isip yan, bunga ng kanyang guni-guni at ng kanyang bangungot dahil hindi lang siya nalalasing sa kapangyarihan sila, no? Kundi binabangungot sila ng nagngangalit na sentimiento ng mamamayang Pilipino dahil sa kanilang pagkaabusado, walda sa pundo at walang katuturan na uri ng pagiging bahagi ng House of Representatives, no? Tagapagpanupil at tagapagtaguyod ng political demolition job, persecution, wala talaga na idulot na mabuti sa ating bansa. Ang kanyang probinsya, isa yan sa pinakamahirap na probinsya sa buong bansa. Napakataas po ng poverty incidents sa Caraga region, lalo na dyan sa Surigao. At ilang dekada nang namumuno dyan sila Barbers, walang improvement, sila lang ang yumayabong, ang yaman sila. Pero yung mamamayan at mga katutubo dyan, walang benepisyo sa kanila. Kaya itong mga balasubas na ito na kongresista, na akala mo may-ari ng buong Pilipinas, watching ka Eric and Basit Flight, opo. Nandito pa ko Norlin and Kroll sa Hong Kong transit airport lang po ito. I'll be leaving soon by mga siguro 20 minutes. Ayan, nag-formation na po ang mga stewardess ng airline na sasakyan namin. Ako lang mag-isa, no? I use the pronoun namin kasi may mga pasahero din dito ng mga Pilipino, nakakausap ko sila and nare-recognize po nila si Ka Eric, no? So in a short while, we will be boarding sa aming outbound flight, no? Papunta po ito sa international na gathering, series of gathering actually ito mga kababayan. So maganda po yung development na inyong ipinaabot kay Ka Eric, no? That the group of Attorney Trixie and among other social media personalities and social media political commentators ay nagsampa po ng kaso class suit as far as I am initially informed na nagkakahalaga ng multi-million damage suit laban kay Barbers, kina Paduano at iba pa sa kanilang abusado at mapangwasak at mapanirang puri at paggamit sa Kongreso at poder nila upang musingan o siraan ang integridad at pagkatao ng mga social media personalities and social media political commentators. On that note, nararapat lamang yan na mangyari, no? Kaya nga we hope nga hindi nila ito tuloy itong abusado at illegal na pagpapalabas ng warrant of arrest sapagkat yan ay walang piyansa. At yan ay makukulong kami ng illegal at wala kaming kalaban-laban. Dadalhin kami sa either sa Quezon City Jail, ang mga babae na makukuha nila ng mga social media personalities, doon nila ikukulong ng illegal sa Women's Correctional. So mantakin mo kung gaano ka balasubas ang Siyempre, pag tinanong po sila at hindi sila nakasagot na maayos, ayon sa gusto nilang katanungan, iko-contempt sila. Ngayon na, pag tinanong sila at sumagot sila ayon doon sa tinatanong nila, iko-contempt pa rin sila. Kahit ano pong isasagot nila, mako-contempt sila. Halimbawa, ang tanong nila ganito, o bakit mo sinabi yan? Tama bang sinabi mo yan? Pag sinabing hindi ko po sinabi yan, o pinalabas yung video, sinabi o contempt. Tapos sinabi ko po yan, o bakit mo sinabi yan? Alam mo bang mali yan? O contempt. Walang takas. Contempt pa rin. Palalayain yan pagkatapos ng eleksyon. Ugali at gaano kabaluktot ang utak nito nila Barbers, no? Na kinukonsinti mismo ni Marcos at nila Martin Romualdez, no? Nararapat lamang mga kababayan na sila ay punahin at batikusin ng taong bayan sapagkat never been before na nakita natin ang ganitong kalapastanganan na nagagawa ng isang kongreso na sila ay halal ng bayan, hinihiram nila ang kapangyarihan nila sa mamamayan
Subalit kung umasta sila ay sobrang-sobra po sa pang-aabuso. At mantakin mo ang pagwawaldas nila kaliwat kanan sa pundo ng bayan. Braveheart, hello, thank you. Maraming salamat sa mga Pilipino na kababayan natin at mga OFW na mga mahal natin. Hindi ko kayo naabutan sapagkat hindi nga ako makalabas ng airport. I only have at least mga 45 minutes window time para makapag-board na po ako sa outbound flight ko. Pasensya po sa mga mahal nating mga kababayang overseas Filipino workers at mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong na mga kapwa Pilipino. Mag-ingat po kayo ha. At maraming salamat for your prayers. Nag-live lang ako para mag-update sa inyo na ito na pong sinasabi ko kagabi, last night, na magkakaroon tayo ng tactical recalibration kung paano tayo mag-live. I'm using the free wifi ng Hong Kong Airport. Mabilis at maganda. Hindi ko pa alam pagdating sa pupuntahan ko if I can also access a free wifi. But I am having 4 or 5 schedules doon. Thank you sa nagpapakulay, ay mabilis na nawawala. No? At thank you sa mga nanonood. I am not very sure if I can go live at may access kaagad kasi darating ako ng mga gabi or late afternoon at the same day 21 din sa lugar na pupuntahan ko. So may 5 schedule doon ng pagtitipo ng iba't ibang Filipino community groups no sa lugar na pupuntahan ko. Hindi ko muna sasabihin. Transit airport ko lang po ito for transfer flight and connecting flight ang Hong Kong. Ay nandito po ako sa paligid ng ating pinakamamahal na mga kababayan na hindi ko makadaupang palad, no? I'm very sad about that. Sana kung mga kalahating araw pwede tayo mag-meet up sa paligid nitong airport na ito, din babalik ako. But I have only 45 minutes window time. So, hi ka Eric, hasta airport ka lang gali. Oo. Hi Cecilia watching from Singapore. Yon. Opo, I'm waiting kasi nag-aantay na. Nasa likuran ko po naghahanda ang boarding team at mga flight and ground crew ng airline na ito na magdadala sa akin sa aking destinasyon. I'll be arriving after mga almost 12 hours na flight mula ngayon. So same date din po ang time zone kasi late sila ng 12 hours sa atin. Eva Pawig, thank you po. Braveheart, thank you. And kay Turquoise Blue and kay It's Me na nagpagawa ng mga campaign materials, mga taga Bukidnon sa Mindanao. They are volunteering to print out some campaign materials for Ipanaw Sambayanan. Maraming salamat po. And sa mga nag-contact kay Mrs., nagpadala ng mga tulong at nagbibigay ng moral and prayer support, maraming salamat po. I hope I can discuss further sa mga, habang hindi pa po tinatawag yung aming outbound flight number, ay i-maximize natin hanggang may signal si Ka Eric dito sa Hong Kong International Airport, mga kababayan. Tinitingnan ko na iwan yung passport ko, baka mawala sa upuan. No? Kasi yun nga, biglaan lang itong pagpapa-live ko. I thank you sa mga nagpapakulay at nagbibigay ng suporta. In prayer and solidarity, I will give thanksgiving to you. Ang pag-live ko rin po ay ganito. May utos na po ang Korte Suprema na sumagot na ang Office of the President, ang Malacanang. Ganon din po ang House of Representatives, no? Sila Martin Romualdez at sila Chis Escudero sa Senate, doon sa iskandaluso na pagpapalusot ng very anomalous and apparently maraming mga nilabag na batas sa konstitusyon natin, lalo na dito sa Sindikato Budget of 2025, yung pinirmahan ni Marcos, na mayroong 241 billion pesos na mga illegal insertions at mga almost 28 blank items, no, na napalusot nila at ngayon ay binulgar at nabuking sila, hindi na nila madepensahan. So sila po ay binigyan na ng kautusan ng Korte Suprema that they should now respond to the petition for certiorari and declaration of the unconstitutionality sa nangyari pong GAA 2025 or the General Appropriations Act of 2025. At sa kadahilanan ito, mukhang nagkakaroon po ng panic attack ngayon si Marcos sapagkat kung ano-ano ng mga pinagsasabi niya. Nagkakalat na po siya sa mga kampanya. At makikita nyo, napikon sila sapagkat hindi rin po nagpatinag ang ating Vice Presidente. Hi, May Kasimanwa, thank you. Send your messages, babasahin ko po mamaya. Sayang hindi tayo nakita dito sa Hong Kong kasi I have only 45 minutes window time, sabi ko nga. Aburido din si Marcos at ang mga alipores niya, lalo na si Lisa at ang mga grupo nila, dahil lumaban ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mukhang mabubuking din sa Korte Suprema
na naging chop suey at pansit canton ang ginawa nilang demolition job. Natatanggalan nila ng mandato na ibinigay ng 32 million Filipinos si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marcos Jr., magtiwala kayo sa gobyerno natin. Ako nga at ang mga cabinet secretary ko, kulang na kami ng tulog or halos hindi na kami natutulog. Ay baka ibang dahilan nun. Mr. President, baka ibang dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog. Mr. President, baka ibang dahilan nun. Pag hindi ka nakakatulog, ibig sabihin, sumusobra kang pag-inom ng Coke. Di ba pag uminom kayo ng Coke, hindi kayo nakakatulog? Yung Coca-Cola, yung refreshing Coke, Coke Zero, Coke Regular, gano'n. Yun. Umiwas-iwas kasi sa Coke. Nabubulol tuloy ako sa'yo, ha. Naawa na ako sa'yo, nabubulol ako. Pero hindi ako nagko-Coke. Tubig lang. Tubig lang tayo. Ito, Oy, kaya Rick, luko-luko ka. Bakit mo pinapaano si Bobong Marcos? Hindi, joke lang, kaya Rick, idol kita eh. Pero may pagkaluko-luko ka rin, no? Tinakasan mo siya, no? Paduano. Si Paduano ang magko-contempt sa'yo. Kasi alam mo naman yun, Alex Bungayaw Brigades. Favorite niya yun, yung mga retired... yung mga retired na kalupa mo, ay katulad mo. Di ba? Alam na ninyo kung anong epekto. Ang marijuana, sa scientific effect niya, downer po yan. Ang cocaine at shabu, upper po yan. Pag sinabing downer, ibig sabihin po, parang groggy ka. Pero pag hindi ka nakakatulog, alam na. Sabi niya sa Negros Oriental, magtiwala kayo sa inyong gobyerno sapagkat halos hindi na kami natutulog at ang aking mga cabinet secretary hindi na rin natutulog. Mukhang tama nga yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na napapaligiran siya ng mga sumbi. Nagmamakaawa siya kasi walang pumapalakpak doon sa pag-introduce sa kanya ng gobernador ng Negros Oriental. Nang mag-speech po siya, sabi niya, suportahan ninyo ang inyong gobyerno. Ako nga, halos hindi na natutulog para lamang mapaglingkuran kayo. Hindi rin, walang reaksyon sa mga tao. At dahil alam na mga tao anong dahilan kung bakit hindi siya nakakatulog. O, diba? Hoy, kaya Rick, dahan-dahan ka lang sa pananalita mo, ha? Anong pinagsasabi mo, zombie-zombie? Hoy, tumapagyan po natin ito. Hinihingi ng Korte Suprema sa Malacanang at sa Kongreso ang kopya ng 2025 National Budget at ang orihinal na bersyon ng mga panukalang ito. Kasunod po yan ang mga alegasyon ng irregularidad sa pagpasa ng pambansang pondo. Yun! Hindi kasi kalmadong-kalmado si Tambaluslos. Diba merong issue yung heavy luggage. Yung kinontak daw niya yung mga judge sa may Supreme Court. Ngayon, ayaw niyang dalhin yung problema sa ombudsman. Gusto niya Supreme Court. Kasi sa Supreme Court po mga ka-reaction, kampante si Tamba. Ngayon, o diba, i-explain nyo ngayon sa Supreme Court. Pagkatapos sa Supreme Court, siyempre, Supreme Court, hindi naman magdidesisyon yan na tatansyain nila yan kung ano sasabihin ng ombudsman. Itong si Ombudsman Martires ay ibang klase itong mga kareaksyon. Si Ombudsman Martires, ibang klase yan. Sasabihin niya sa'yo, shut up! Isa-shut up niya siya, no? Si Tamba, sasabihin niya, tsaka yung mga alipores ni Tamba, yung mga spokesman niya. Nagtataka naman ako kay Tamba, no? Tahimik na tahimik po siya. Parang wala lang siyang alam, gano'n. Deadma lang si Tamba, mga kareaksyon. Babalik si Maran Enriquez. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Malacanang, Senado at Kamara na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act at maging ang mga bersyon ng panukala nito. Binigyan ng tatlo ng hanggang February 24 para isumite ang mga dokumento. Para yan sa gagawing preliminary conference sa February 28. Inihain ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ang petisyon sa SC. Paniwala nila may unconstitutional irregularities sa pagpapasa ng 2025 budget.
Gaya ng pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, iligal na pagdadagdag ng pondo kahit walang rekomendasyon ng Pangulo at paglobo ng budget ng DPWH. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y mga blankong probisyon sa bicameral report ng budget, pero nanindigan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang irregularidad sa budget. Isusumiti naman daw ng Kamara ang mga hinihinging kopya ng SC. Mas maganda rin talagang para makilala po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In fact, we welcome this